sabi doon, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, and whom shall I be afraid? Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His sacred tent, and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me, and at His sacred tent I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Hear my voice when I call, Lord. Be merciful to me and answer me. My heart says of you, seek His face. Your face, Lord, I will seek. Teach me your way, Lord. Lead me in a straight path because of my oppressors. And I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and take heart. And wait for the Lord. Sa ating pananalangin, sa ating pag-worship, nandun yung desire natin that, Lord, I will seek your face. Lord, nais ka namin maramdaman, nais ka namin maranasan, Panginoon. At sa ating mga worship, though may mga agam-agam tayo, let us come to God. Let us come to Him. Be transparent. And let us worship Him ng buong-buong katotohanan, ng buong-buong nating lakas. Hallelujah. Father, O God, we worship You. We magnify Your name. We glorify Your name. We come into You, Lord. Very transparent, very true. Kaya, Lord God, pupurihin ka namin ng buo naming lakas, ng buo naming pagkatao, Lord. Hallelujah. This is our desire, to worship You, to magnify You, O Lord. Hallelujah. One thing I desire, one thing I seek, to gaze upon Your beauty, Your majesty.
Let us declare, Jesus, I will seek your face. Call upon your name, Jesus. All I want is you. So Lord, we want you. Jesus, Jesus, I will seek your face. Call upon your name, Jesus. All I want is you. All I want. Jesus, Jesus, I will seek your face. Call upon your name, Jesus. All I want is you. Yes, oh Lord, we need you. Jesus, Jesus, I will seek your face. Call upon your name, Jesus. All I want Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things. Higher than hopes, higher than dreams. The name of the Lord is higher. It's higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things. Higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord, higher than hope, higher than dreams. Yes, oh Lord, the name of the Lord, higher than hope, higher than dreams. Yes, the name of the Lord. Your name is higher. Your name is greater. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. All glory and honor belongs to you. You're so beautiful, God. Oh Lord, ang araw na to, ang oras na ito ay nilalaan namin para purihin, sambahin, pasalamatan ang napakadakilang Diyos. Ikaw lamang yon at wala nang iba pa, O Lord. Sa aming pagtaas ng kamay, sa pagbuka ng aming mga labi, ang aming mga puso ay binubuksan namin para purihin ka. Ino-open namin ang pusong ito para ikaw ang makapasok. Ang iyong salita, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig ang pumasok sa bawat puso namin. Maramdaman namin ang iyong kapangyarihan ngayong oras na ito. Oh Lord, be magnified, be glorified in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Good morning po. Excited na ba lahat? Pero bago tayo pumalo sa ating pag-worship,
atin muna pong i-welcome. Kumustahin po ang ating mga kapatiran. Kamayan po natin sila. And also, ang ating mga mothers, batiin po sila natin ng Happy Mother's Day. Kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan ay talaga namang walang pinipiling oras kasi it's every day, every time. At kaya naman, papupurihan natin ang ating Diyos. Amen? Hallelujah! We will shout, we will sing praises. At ibibigay natin sa Lord ang deserve niya na praises and glory. Amen? Hallelujah! Praise you, O Lord. We give you glory. Pinapupurihan ka namin. For you are victorious. You are wonderful and beautiful. Hallelujah.
Deserve mo ang mga praises, deserve mo ang mga honor. Ito mga paborito, deserve mo, O God. Hallelujah. We worship you, O Lord. We love you, Lord. And we will always exalt your name as long as we have breath, na meron kaming lakas. Papupurihan ka namin, O Lord. For you are wonderful, you are beautiful. Hallelujah. And even the angels and all the heavenly bodies worship you. And all creation will sing praises. All creation will sing and worship you. Oh Jesus, be magnified, O Lord. Kami na yung mga niligtas, magpupuri, mag-exalt ng name mo, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for giving us another life, a hope for the future. Salamat, O Lord. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to
bumubuka ang labi para purihin ka, para pasalamatan ka. Ngayon kami mga anak mo, nagbibigay at nag-o-offer ng mga papuri, pasasalamat sa iyo. Lord, you are so beautiful beyond comparison. Hallelujah, walang may tutumbas, walang makakaparis. Ang iyong pag-ibig para sa amin, ang kabutihan mo, ang kadalisayan ng iyong pag-ibig. It's nothing compares. Wala may kukumpara dito, O Lord. You are so beautiful, so glorious, majestic, wonderful God. Hindi namin deserve, Lord, ang kaligtasan ng pag-ibig mo, pero dahil wagas ang iyong pag-ibig, salamat sa grasya mo, O Lord. Pupurihin ka namin, O Lord. And let your face, let your glory shine on us. Hallelujah. We worship you, O God, in spirit and in truth. Hallelujah to your name. Hallelujah to your name. Glory, glory and honor belongs to you, O God. We exalt you, O Lord. Binibigyan ka ng papuri. We worship you, O God. You are sovereign King. Hallelujah. You are in control. You are the God of peace. You are the God of love. We worship you. You are beautiful. Hallelujah. Hallelujah. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Oh, the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB's Associate Pastor, Pastor John David Bautista. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Tayo mismo, tinatanong natin ang mga sarili natin, ano nga ba talaga ang will ng God? Sa lahat ng pagkakataon, we want to make sure that everything that we do, at lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating iniisip, lahat ng pinaglalaanan natin ng panahon, ng ating kayamanan, ng ating lakas, ay will ng God. Pero paano natin totally magagrasp? Paano natin mauunawaan ano nga ba ang will ng God? Ano nga ba ang kalooban ng Diyos? Akala ng nakakarami, ang will ng God is something that is mystical, something na kinakailangan mong hukayin kung saan para malaman, para ma-discover. Actually, isa po itong prayer na ito, yung tanong na, what is your will, O God? Yung ano yung kalooban mo? Isa ito sa pinakalaging tinatanong ng mga kabataan, hindi lang ng mga kabataan, kahit ng mga adults sa iglesia or kahit sa ang body of Christ. Laging ito yung ating
Tanong, ano ba ang will ng God? Sa relationship, sa paghanap ng career, sa ating mga aspirations, sa ano bang ministry ang dapat nating gawin sa ating buhay. Our question lagi ay, Lord, what is your will? Madalas nating natatanong ang Diyos, ano nga ba ang kanyang kalooban? Sabi po sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Ang will po ng God ay good, pleasing, and perfect, according to Apostle Paul. And we will only be able to grasp and understand, mauunawaan lamang natin ang will ng God at magagawa lamang nating mamuhay sa kalooban ng Diyos kung ang ating mindset, ang ating mind ay na-transform na. Sabi nga dun sa verse, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kapag nabago ang ating mindset, kapag ang ating the way that we think, yung ating pag-iisip ay kagaya na kay Kristo na, tayo ay makakapamuhay na at malalaman natin ang kalooban ng Diyos. It means naka-align sa ating sistema ang will ng God kung tunay na tayo ay binago na ng God at ang kanyang banal na salita ay talagang parte na ng ating buhay. At kahit si Jesus, hindi niya tinanong kung ano ang will ng God. Pero He once told God na, sige po, Heavenly Father, kung ano po ang kalooban mo, yun pa rin ang masunod. Nung nandun siya sa Garden of Gethsemane, bago niya batahin ang kasalanan ng sanlibutan, bago siya ipagkanulo ni Judas, bago siya ipako sa krus, bago siya mamatay para sa ating mga kasalanan, nanalangin siya sa ating Heavenly Father. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang Luke 22 verses 39 to 46. Jesus went out as usual to the mountain of Olives, and his disciples followed him. He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down, and prayed. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Being in anguish, praying more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling on the ground. When he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. Why are you sleeping? He asked them. Get up and pray so that you will not fall into temptation. Tayo pong lahat ay tumungo at panalangin. Father God, we thank you for this wonderful day, O God. Lord, we open up our hearts, O God. We open up ourselves, O God, for you. Na ikaw ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay, baguhin mo kami. At ang kalooban mo lamang po ang mahayag sa amin, O God. Lord, teach us to follow your ways, O God. Teach us to obey your will, O God. At patuloy-patuloy na i-desire, O God, na sa lahat ng nangyayari sa aming mga buhay, kalooban mo nga lang po ang masunod, O God. Itago niyo po ako sa inyong likuran at ikaw lamang po ang magpakahayag sa araw na ito. Ikaw ang mapapurihan at ang salita mo lamang, Panginoon, ang matanyag sa dakong ito, O God. To you we bring back all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin, Lord. Pwede na po kayong umupo. Ang title po ng ating preaching for today ay Not My Will But Yours. A prayer of devotion and not defeat. Ang mga Christians po at saka yung mga Bible enthusiasts, mga Bible scholars, pag pinag-usapan po ang word na will of God, ang phrase na will of God, meron silang binabanggit na dalawang aspects or aspeto ng word of God. One is sovereign will of God, and then the second one is the moral or personal will of God. Yung sovereign will of God po ay ang master plan ng God sa buong mundo at sa sangnilikha. What He allows, what He causes, and what He brings to pass, no matter what, hindi mo siya kayang pigilan. Hindi mo siya kayang palitan, hindi mo siya kayang i-delay, and it will always happen.
Kapag ito po ay ang plano ng Diyos sa sanglibutan, yung lahat ng plinano niya na mangyayari yan at mangyayari yan sa timing niya. Hindi yan magbabago dahil, naku, hindi pa handa si kapatid, hindi ko muna, for example, ang second coming of Jesus Christ. Naku, hindi pa handa ang anak kong si ganito, hindi muna ako babalik. Hindi ganon. May appointed time ang God sa mga bagay na yon na mangyayari sa ating, sa buong mundo. At mangyayari yon. Hindi mag-a-adjust ang God, hindi mag-a-adjust ang sovereign will ng God para sa atin. But we have to be, kinakailangan under tayo ng will ng God, ng sovereign will ng God para kasama tayo at ma-witness natin or makasama tayo sa mga bagay na ito. Hindi natin ito pwedeng pigilan, hindi natin ito pwedeng i-delay. Yun namang moral or personal will of God, ito yung pamumuhay na nais ng God na ating gawin, na kinakailangan makita sa ating mga buhay. It's not about a big master plan. Pero ito ay tungkol sa ating mga choices, whether we follow His word, love others, stay honest, obey His commands. We can choose to obey or disobey this will. Pwede natin silang hindi sundin, itong personal or moral will. Pwede nating hindi sundin, pwedeng sundin. Yung sovereign will and moral will po, parehas po sila ay matatagpuan natin sa salita ng Diyos. So Word of God, sa ating mga Bible, yung sovereign po, yung sovereign will of God, nakapaloob siya sa Bible kung ano ang layunin ng God hanggang sa new heavens and new earth. Hanggang eternal. Nababasa natin hanggang Revelation kung ano ang plano ng Diyos. Wala tayong magagawa to change that. Yun ang nakalaan at magaganap talaga yon. And we need to wait for that. At kinakailangan tayo ay naka-align sa God para ma-witness natin to or makasama tayo dun sa mga sovereign will ng God, dun sa mga mangyayari ngayon. Yung moral or personal will of God naman po, ito ay nasa salita din ng Diyos. Nasa Bible din po natin ito makikita. Kaya nga natin pagka tayo ay nagbabasa ng ating mga Bible, meron tayong mababasa yung love your neighbor, love your enemies, magpatawad, remain pure, manatiling righteous, holy sa Panginoon. These things are yes, pwede nating i-disobey, pwede nating hindi sundin, pero hindi rin magko-compromise ang God or magbabago ang will ng God dahil sa situation natin or dahil ng isang bagay. Itong moral or personal will of God ay hindi pwedeng magbago. Kung ano ang will ng God, yun ang will ng God at dapat nating gawin. Mag-obey ka or hindi, will ng God na dapat ito ang ating ipamuhay. Hindi natin sila pwedeng i-explain para maging tama. Kunwari, mali ang ginawa mo or mali ang ginagawa ng isang tao, i-explain ko gamit ang Word of God para ma-prove ko na tama naman pala yung ginagawa niya. Hindi po ganun ang ating Word of God. Kung ayaw ng God ng kasinungalingan, ayaw niya ng kasinungalingan. Kung ayaw niya ng unforgiveness or ayaw niya na tayo hindi marunong magpatawad, ayaw niya yun. Hindi natin pwedeng sabihin, kaso God, hindi niya deserve ang forgiveness ko, so hindi ko papatawarin. Do you think God will say, okay, dahil hindi niya deserve, wag mo nang patawarin? Hindi. Hindi ganun ang ating God. Kung ayaw niya, ayaw niya. Kung ayaw niya ng pagpatay, ayaw niya ng pagpatay. Kahit anong explanation ng gawin natin, ayaw niya yon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na will ng God na magsinungaling ako. Okay na nagsinungaling ako, nagsabi ako ng hindi totoo. Para sasabihin natin, siguro will ng God na ako ay nagsinungaling para magawa ko to, para mangyari to, para maganap tong lahat ng ito. May mga bagay na inaalaw ang God, pero hindi niya nais na tayo ay gumawa ng kasalanan para lang matupad ang kanyang ang kalooban. Ang gusto niya, dun sa moral and personal will of God, tayo ay naka-align din. Amen? At hindi natin pwedeng ilaban or i-explain ang mga bagay na nagagawa natin sa harapan ng Panginoon dahil lang magaling tayong mag-explain or dahil lang isisisi natin sa iba or dahil may mga factors na nangyayari outside na pwedeng maging dahilan para magawa natin ang mga pagkakasala. Nung si Adam ay nagkasala, nung si Adam and Eve ay nagkasala, di ba sila ay nagsisihan?
pero makasalanan pa rin sila. Kahit kanino mo ipasa, kahit anong rason mo, ang kasalanan ay kasalanan. At ang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang God, our God, will never compromise. Hindi siya magko-compromise. He is God. Ngayon po magbobotohan na. Bukas, ready na ba kayo? Huwag din tayo mag-compromise, mga kapatid. Alam natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya kinakailangan, boboto tayo sa filter ng salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. When we ask God, what is your will, O God? Anong kalooban mo? Ang sagot ay nasa salita niya. Hirap na hirap tayo maghanap ng will of God, or parang kung ano-anong ginagawa natin, yung halos gumapang ka na at lumuhod ka na at mangiyak-iyak ka na para lang malaman anong kalooban ng Diyos. Alam natin kung saan ito makikita sa salita niya lamang. Sa Bible natin, we keep asking God, Lord, kinakailangan ko ng sagot sa mga katanungan ko, kinakailangan ko ng sign kung anong dapat kong gawin. The Word of God is clear kung ano ang dapat natin at kung paano tayo mamuhay. Kasi kung hindi natin alam ang principles niya, hindi natin alam ang word niya, hindi natin alam kung anong ipraprioritize natin sa ating mga buhay. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating sundin at hindi natin malalaman kung ano ang kalooban niya. Dahil hindi natin kilala ang Diyos. Kamusta ang pagkakakilala mo sa word ng God? Kamusta ang iyong devotion? Kamusta ang pagbabasa mo ng Bible? Ikaw ba ay nagsisik sa God? Tapos magtataka ka sa mga simpleng bagay, hindi mo alam kung anong pinapagawa sa iyo ng Diyos. Hindi mo alam, nalilito ka kung, Lord, ano bang action ko dito? Hindi mo malaman kasi hindi ka connected sa Word ng God. Sabihin mo nga, connect ka. Kinakailangan nakadikit tayo sa salita ng Diyos, na iintindihan natin ang salita ng Diyos. At yung pagkakasabi, ang salita ng Diyos ang ating daily bread. Kasi pag kinain natin ang kinain ng salita ng Diyos, or araw-araw inaalam natin at kinikilala natin ang God, alam natin ang principles ng God, alam natin ang mga magiging actions natin. Kahit sa mga simpleng bagay, hindi mo na kinakailangan, sandali lang, mag-pray ako at iluluhod ko sa Panginoon bago mo malaman ang dapat mong gawin. The Lord is active in our lives. The Word of God is active in our lives. Kung ang Word of God ay lagi nating sinisik. To know the will of God is to know God. Kung gusto mong malaman ang kalooban ng God, ang tanong, kilala mo ba ang God? Gusto mo lagi mong tinatanong, Lord, I need your will. Anong kalooban mo? Naghahanap ka ng trabaho, nag-iisip ka anong course na pipiliin mo. Or kahit sa relationship, di ba? Hirap na hirap. Ano ang will mo, Lord? Ang tanong, do you know God? Tanongin mo nga ang katabi mo, do you know God? Kung nahihirapan kang i-determine ang will ng God, wag will ng God ang alamin at hanapin mo. Hanap ka ng hanap ng will ng God. What's the will of God? What's the will of God? Ang hanapin mo ay si God mismo. Ang isik mo ay ang salita ng Diyos. Ang isik mo ay ang ating God. Kilalanin mo ang God. Tingnan natin at balikan natin ang prayer ni Jesus sa Garden of Gethsemane. Ito yung time na nung malapit na siyang ipagkanulo ng isa sa kanyang mga disciples na si Judas, ipapako na siya sa krus, mahihirapan siya. Alam niya yung mangyayari, and stress na stress si Jesus. At ang sabi sa ating binasa, dahil dun sa stress niya, nagpawis na siya ng may halong dugo. Nagpawis siya ng blood. So ito ay isang medical phenomenon na kapag ka sobrang stress ka na, yung dugo mo mahalo na sa pawis at lumalabas na sa iyong balat. Ganon ka-stress si Jesus Christ kasi alam niya yung pain na dadalhin niya. Alam niya yung gagawin niya. Alam niya yung purpose niya. And this only tells us that what Jesus was going to experience during that time was something that He knew. Something na alam niya. Hindi siya nagulat na, ipapako pala ako sa krus, ha? Mamamatay pala ako para sa mga taong ito. Hindi. Alam yun ni Jesus Christ. He knew and He was not clueless. Alam niya yung cup, kaya nga yung prayer niya, di ba? Kung maaari ay hindi ko na batahin ang cup of suffering. Alam niya yung suffering na kanyang pagdaraanan. In Luke 22:42, He prayed, Father,
If you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. To Matthew, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. He fell with his face to the ground and prayed. Dito makikita natin na it wasn't easy for Jesus Christ. Jesus was deeply distressed. At hindi madali yun para kay Jesus Christ na isipin pa lang at just to know na palapit na yung oras na yun, napakahirap nun sa kanya. Masakit, and yes, sometimes the will of God is not the easy way. Ang will of God sometimes will not be comfortable. Hindi siya madali. There would come a time na para lang masunod ang will ng God sa ating mga buhay, kinakailangan dumaan tayo sa pain. May mga pagkakataon na para lang masunod ang nais ng Diyos sa ating mga buhay, mahihirapan ka. Masasaktan ka. Sabi po sa Luke 9:23, and He said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Kinakailangan buhatin natin ang ating mga sariling cross. If you really want to follow the will of God, kinakailangan willing kang buhatin din ang cross for Him. Dapat ready kang masaktan. Dapat ready kang mahirapan. Alam mo ang future na in Christ, hindi tayo exempted sa mga trials. Kapag tayo ay Kristiyano, hindi ibig sabihin tayo exempted sa mga pagsubok. Susubukin tayo, mahihirapan tayo. At hindi laging madali. Diba? Mukha lang madali ang buhay para dyan sa katabi mo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Diba? Mukhang hindi yan hirap na hirap sa buhay. Mukhang okay na okay yan, pero ang dami na niyang pinagdaanan. Diba? Pero kung titingnan natin ang lahat ng yon, ang will ng God, inallow niya tayong mahirapan for us to really see who He is in our lives. Kung gaano kalawak ang pag-ibig niya. Madami tayong pinagdaanan sa ating mga buhay na merong iba, mga dumaan sa sakit, yung iba dumaan sa mga mabibigat na pagsubok, pero after ng lahat ng yon, ang tanging masasabi lang natin ay thank you, Lord. Amen? Amen. Dahil alam natin na lahat ay pinangyayari niya. Or inaalaw niya tayo to undergo trials and testings and pains in life so that we will see how good He is. Amen? Mabuti ang ating Diyos. Pero sa kabila ng pain ni Jesus Christ, dito makikita din natin that Jesus Christ prayed honestly. Nanalangin siya nang merong katotohanan sa kanyang puso. Yung panalangin niya ay totoo. Yung panalangin niya ay hindi sugar-coated. Yung panalangin niya sa God ay pure at nanggaling talaga sa kanyang genuine na puso. When he said, if it's possible, take this cup. Kung maaari lang po, alisin nyo na itong kabigatan, itong pain, itong suffering na kinakailangan kong harapin. Please po, kung maaari lang. Diba? This also tells us na kapag nananalangin tayo sa Panginoon, hindi natin kailangan na magtapang-tapangan. When we are before the presence of God, we are vulnerable. Kita niya at alam niya ang kahinaan mo. Kita niya at alam niya, hubad ka sa harapan ng Diyos when you are praying to God. Kaya hindi mo kinakailangan magtapang-tapangan. When we come to God in prayer, we can come acknowledging that He is our Father and we are His children. Amen? Alam natin na tayo yung parang batang musmos na kapag lumalapit sa God, para natin siyang tatay. Tatay, wala na akong ganito, kailangan ko ng ganyan. Hindi natin kinakailangan patunayan ng sarili natin sa harapan ng ating Father because He knows us very well. Amen? Pwede kang magsumbong sa iyong Diyos. Nahihirapan ka? Pwede mong sabihin yan sa Lord. Nasasaktan ka? Hindi mo kinakailangang itago yan sa Lord. Sabi po sa Hebrews 4:15-16, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are,
yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Ang Diyos, ang nais niya tayo ay lumalapit sa Kanya. And we can confidently come to our Lord Jesus Christ kasi naiintindihan niya. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, hindi mo naman naiintindihan yung aking pinagdadaanan kasi Diyos ka, nandyan ka sa langit. Naiintindihan ng God ang lahat ng pagsubok, ang pain, ang sakit na pinagdaanan mo dahil ang cross nga pinagdaanan niya, ang mamatay sa krus, ang mahirapan dito sa mundo, namuhay siya dito sa mundo, hindi lang para iligtas tayo, pero para malaman natin that this God understands us. At hindi natin pwedeng sabihin sa God na, nandiyan ka God ka kaya okay lang sa'yo. Ako nahihirapan, kaya ako magko-compromise. Sorry God. God ka, kaya hindi mo ko maintindihan. Pero si Jesus Christ ay naging tao so that we can understand kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. At para mas ma-appreciate natin ang kabutihan at awa ng Diyos. Amen? God appreciates it when we pray with honesty. Kasi kapag naha-highlight, kapag nananalangin tayo ng merong katotohanan or hindi natin kinakailangan maglakas-lakasan sa harapan ng Panginoon, naha-highlight na kinakailangan talaga natin siya sa ating mga buhay. Kapag tayo ay honest sa harapan ng Panginoon, naha-highlight na siya ay malakas at ako ay mahina. When we come to God in prayer at tayo ay honest, naha-highlight na tayo ay walang magagawa sa ating mga buhay kung wala siya. Amen? Jesus was not just honest to God when He prayed. Jesus chose to surrender. He chose surrender. Sabi niya, yet not my will, but yours. Kailan mo huling sinabi sa Panginoon na, Lord, sige po, kalooban niyo po ang masunod. Kailan mo huling isinuko sa Lord ang gusto mo, yung dreams mo, yung mga nais mo, o yung alam mo ay tama, at hayaan na, sige, ang masunod na lang ay layunin ng Diyos sa buhay mo. Kailan ka genuinely nag-pray sa God ng ganyan? Madalas, saka lang tayo sumesurrender sa will ng God kapag nag-fail na yung original plan natin. Tama? Di ba? Kapag nag-fail na yung plano natin, kapag wala na tayong choice, kundi will ng God na lang. Madalas, itatry muna natin yung gusto natin. Itatry muna natin yung alam natin is the best. Alam natin ito ang dapat kong gawin. Pero alam mo ang will ng God. At kapag ka nag-fail na ang lahat ng yon, nahirapan ka na, nasaktan ka na, wala ka ng choice, saka ka lalapit sa will ng God. Kapag wala na tayong ibang malusutan, saka tayo lalapit sa God at sasabihin natin, Lord, let your will be done. When Jesus prayed and said, yet not my will but yours be done, Jesus was not powerless. He was not praying from a place of frustration. At hindi siya no choice. It was not a plan B moment. It was not a last resort thing. Nasa kanya lahat ng choice. Pwede niyang itigil ang pagliligtas sa atin. Pwedeng hindi na nang niya ituloy. He was powerful. He is powerful. And God enough to make an end sa kanyang suffering at wag na lang ituloy ang kinakailangan niyang gawin. Kaya niyang utusan ng mga angels to come to His rescue. At i-cancel na lang ang plan of redemption ng God kung gusto niya at kung nanaisin niya. Na sa isang pitik lamang, wala na siya doon sa suffering na kanyang kakaharapin. He had a choice. And He chose to save you. He chose the will of God. Sabi mo nga sa katabi mo, pinili ka niya. Pinili tayo ng God. Hindi siya no choice na mamatay sa krus. May choice siya. At pinili niya na iligtas niya tayo. Amen? Ang sarap tingnan kasi hindi siya yung parang na-corner na lang si Jesus Christ. Nahuli na lang si Jesus Christ. Wala siyang magagawa kundi mamatay. Alam niya ang dapat at ang mangyayari. Alam niya ang dapat mangyari.
May choice siya na umalis doon because He is a powerful God. Pero pinili niya magstay for you, kapatid. So that you can experience grace. You can experience His love. You can experience eternal hope through His death on the cross. Minsan sa totoo lang, inaalaw ng God na mapunta tayo sa sitwasyon na wala na tayong choice. Wala na tayong magawa just so we can finally recognize God's will. 'Di ba? Madalas ito yung nangyayari sa ating mga buhay. Dahil hindi tayo sumusunod, sige, mawawala na lang tayo ng choice. Babagsakan lahat ng plano natin at lalapit tayo sa God. Lord, kinakailangan ko ang kalooban mo sa buhay ko. Pero yung sitwasyon po ni Jesus, iba po yun. Iba yung sitwasyon ni Jesus kasi meron siyang choice. Often we say, Lord, your will be done when we are out of options. Pero si Jesus, pinili niya tayo. Ikaw yung naging option niya. Ang iligtas ka, ang bigyan ka ng buhay, ang bigyan ka ng pag-asa. He chose the will of God. Sa totoo lang po, doon po masusubok. Madalas, doon talaga natitest kung talagang genuine tayo. Na kapag may choice ka, kapag okay ang lahat, kapag meron kang power, when you have the power to do what is easy and what is convenient, or kapag meron kang pera, or kapag lahat ng bagay ay nasa iyo na, meron kang trabaho, masaya ang pamilya mo, wala kang sakit, malakas ka, masaya ang buhay mo, tapos biglang it will all come to you at bigla na lang sasabihin sa iyo ng God, anak, kinakailangan mong isurrender ang lahat ng yan. Yung trabaho na ang tagal-tagal mong inaalagaan, yung promotion na ang tagal-tagal mong iniintay, tapos biglang sasabihin sa iyo ng God, anak, would you be willing to give this to me? Anak, willing ka bang isurrender yung comfort mo right now? Will you still be willing to say, not my will, but yours be done, kapatid? Willing ka bang sabihin sa God, Lord, sige po, yung gusto mo po ang masunod at hindi yung gusto ko. Jesus prayed from a place of power and conscious obedience, not despair. To pray like Jesus is to say, kahit na kaya ko tong gawin, kaya ko naman, kahit na malakas naman ako, kahit okay ako, sige, ang gagawin ko pa rin ay ang will mo. At madalas mga kapatid, lagi nating, akala natin na sa buhay natin, basta okay ako, okay na ako. Basta magaan ang lahat, okay na ako. Na minsan, ina-identify natin ang will of God as kagaanan ng buhay. Basta magaan ang buhay mo, basta okay ka, wala kang problema, that's the will of God. But sometimes, mga kapatid, God will ask you, are you willing to give this to me? Are you willing to give up your job, your money, your family, your comfort para sa aking kalooban? At dun sa mga ganong pagkakataon, na feeling natin may choice tayo, saka tayo nahihirapang sumunod. Saka tayo, Lord, sorry, saka na. Lord, sorry, hindi ko maiibigay sa iyo ito. Sabi po sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang Gethsemane po, hindi siya moment of defeat for Jesus Christ. When He was praying, hindi siya nananalangin in a place of defeat. Hindi siya nananalangin dahil talo siya. I know for sure, alam niya na mananalo siya. I know for sure that He will live or He will be raised up after 3 days. I know for sure
na ginagawa niya yun at talo na noon pa ang kaaway, ang kasalanan. But it was the final test of obedience, and he passed. He laid down his will, not because wala siyang choice. Ibinaba niya ang kalooban, ang kanyang sarili kalooban at ninais niya na masunod ang kalooban ng Heavenly Father, hindi dahil wala na siyang ibang malulusutan. But because he made the choice. Yung true surrender, which is not passive, yung true surrender na powerful. Sana mga kapatid na sa susunod na manalangin tayo at sabihin natin sa God, Lord, yung kalooban niyo po masunod. Kasi lagi nating sinasabi to eh. Pero actually, kung genuinely mananalangin tayo at sasabihin natin, Lord, yung kalooban mo yung masunod, ang sakit kaya, ang hirap kaya. Lalo na kapag nandun ka na sa point na parang malulugi ka, tapos sasabihin mo, Lord, let your will be done. Kunwari, hawak mo yung anak mo na nag-aagaw buhay, tapos sasabihin mo, let your will be done. It's not easy. Nandun ka sa part ng buhay mo na parang dinaya ka ng mga taong pinagkakatiwalaan mo, at sasabihin mo, let your will be done. Tapos kawawang-kawawa ka. Ang sakit kaya nun, ang hirap kaya nun. Pero sana tayo, pag tayo ay nanalangin, at sinabi natin sa Panginoon, not my will, but yours be done. Sana hindi na dahil wala na tayong ibang choice. Sana hindi na dahil una nating sinunod ay yung gusto natin. Or dahil plan B na lang natin ang will ng God. Sana sa sunod na sabihin natin yung prayer na yon at sabihin natin sa God, not my will but yours be done. Sinasabi natin yun dahil we know God and His Word is enough. Na kaya nating ipagkatiwala ang ating mga buhay sa Kanya. Kaya nating i-let go yung mga bagay na akala natin makabubuti sa atin, pero ang sinasabi sa atin ng Diyos, it's not my will. That is not for you. At confident na tayo na mas maigi talaga ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. I hope we can draw power from our Lord Jesus Christ that when we say, not my will, but yours, O God, we say it with full devotion. Paniniwala, pag-ibig sa Diyos, and not because we feel defeated. Gusto ng Diyos na kapag lalapit tayo sa Kanya ay dahil confident tayo sa kung anong kaya niyang gawin. Hindi dahil, Lord, wala na akong ibang malapitan eh. Ikaw na lang. Pero madalas ito yung nangyayari sa atin. Madalas, namumuhay tayo, ginagawa natin yung gusto natin, sinusunod natin yung gusto nating masunod sa ating mga buhay. Tapos kapag bumagsak na tayo, tapos kapag ubos na tayo, saka tayo lalapit sa God at sasabihin natin, Lord, yung will niyo po ang gusto ko. Nakakaya sa Lord. Kasi for so many times, ito yung ating ginagawa. Akala natin ang pure nung sinasabi nating, let your will be done. But we're only coming to God because huli ka na lang na choice, God. Wala na akong ibang matatakbuhan. But just like Jesus Christ, na kahit may choice siya, may power siya, kahit alam niyang siya ay sa Trinity ay, kumbaga, siya yung may say, pag sinabi niyang ayoko, hindi matutuloy eh. Ang plan of redemption ng God. But because of His love, hindi siya napilitan. But He did it. He stayed. He chose you para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. And in return, our response to that, mamumuhay na din tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Mamumuhay na tayo na ang ginagawa ay kung ano ang nais ng God. Hindi na yung nais natin. Mamumuhay na tayo na may pagtitiwala na mas maigi ang layunin niya. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid,
Maaaring sa mga pagkakataong ito, or maybe you have been praying, you have been asking God, Lord, ano bang plano mo sa business ko, sa relationship ko, sa education ko, sa career ko, sa buhay ko, sa family ko. Lord, anong will mo? Anong plano mo? Always remember na ang Diyos natin ay makapangyarihan, buhay. Alalahanin mo ang salita niya, ang kanyang mga pangako, ang promise niya, meron siyang magandang future para sa iyo. At sino tayo para hindi pagkatiwalaan ang salita niya ngayon? So mga kapatid, kung merong mga bagay na alam mong humihila para sa iyo, hinihila ka palayo sa will ng God. May mga bagay na nagiging dahilan para kalimutan mo ang Diyos, para maging number 2 na lang siya sa buhay mo. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. May mga pagkakataon, ang chill-chill ng buhay natin, okay na okay lang ang lahat. Pero alam mong malayo ka sa Diyos, it's time to surrender everything to God at the foot of the cross. And finally, mamuhay tayo ng tunay na ang kalooban niya ang sinusunod. Huwag na nating saktan pa ang God na laging last resort na lang siya. Na parang wala nang choice, kaya Lord, lalapit ako sa iyo. Ang sakit naman nun. Para siyang, kumbaga sa term ng mga kabataan niyo, yung panakipbutas. Last option. Our God is the creator of heaven and earth. Sino tayo para ihuli siya? So ngayon, i-lay down natin ang ating mga buhay sa Kanya. And i-surrender natin. Alam natin yung mga bagay na yan. The things that we have to surrender so that we can freely and truly live according to His will. Tayo pong lahat ay tumungo at panalangin. Hallelujah. Father God, we come to you with our humble hearts. Lord, thank you for reminding us today na ang buhay namin, O God, ay walang saysay kung wala ka, O God. Lord, patawad, Panginoon, sa mga pagkakataon, O God, na palagi namin inuuna ang sarili namin, palaging ang gusto namin ay yung aming comfort, palaging ang nais namin ay yung aming mga pangarap ang masunod, ang aming mga gusto, O God, at the expense na makalimutan namin ang kalooban mo sa buhay namin. At the expense na pangalawa ka na lang, panghuli ka na lang sa aming mga buhay. Panginoon, patawad sa mga pagkakataon, O God, na sakalang kami lalapit sa iyo, O God, and will ask for your will. Only kapag wala na kaming choice, O God. Na kapag wala na kaming ibang magawa, sakalang kami magtitiwala sa iyo. Patawad, Panginoon. Patawad sa mga pagkakataong akala namin, ang lakas-lakas namin, ang galing-galing namin, ang tali-talino namin, O God, na hindi namin kinakailangan tanungin ka pa kung anong gusto mo, O God. And Lord, ngayon po kami po ay nagpapasakop sa iyong kalooban, O God. Nagpapasakop kami sa iyong salita, O God. The Lord, we will seek more of your word, O God, in our lives, O God. Nang sa gayon, O God, ang kalooban mo ay maging natural sa amin, O God, na magawa namin, O God. Ang kalooban mo ay alam na alam namin because we know you deeply. We experience you every day. And we really, truly have you in our hearts. Panginoon, sa susunod, O God, na sabihin namin sa iyo na let your will be done. Sasabihin namin ito, O God, with confidence, O God. Hindi dahil talo kami, hindi dahil desperate kami, but because, O God, we know and we are confident that your will is the best. Ang kalooban mo, O God, ang masunod sa aming mga buhay. At Lord, if it means na kami ay masaktan,
If it means, oh God, na kami ay mahirapan, mapagod, mangalay, mawala ang mga bagay, oh God, na aming matagal nang pinanghahawakan, alisin ang aming mga pangarap. Lord, sige po. Kung sa ikatataas at ikatatanghal ng iyong pangalan, let your will be done. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa awa at habag, O God. And we know, O God, your will is always the best. Kaya, Lord, dito po ang aming ilalaban na sa aming mga buhay, ang kalooban mo. Sa iyo lang po namin ibinabalik at itinataas ang papuri, pagdakila at pasasalamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang pagbibigay, ibig sabihin, ito ay pag-acknowledge na ang lahat ng meron tayo, ang lahat ng ating ginagawa ay dahil sa Kanya. Siya po lahat ang nagbigay ng nasain upang maisagawa ang Kanyang kalooban. Sabi nga po kanina ni Pastor, hindi po dahil sa tayo magaling, hindi dahil sa tayo ay masyadong marunong, hindi po. Ang Diyos po lahat, sa Kanya nagbuhat ang lahat ng mabuting bagay. Ni katiting, huwag nating isipin kung ano ang kakayahan natin. Sabi nga kanina, kung ikay mananalangin, hindi pwede tayong maglakas-lakasan. Wala po tayong masasabi sa God na pwede nating sabihin, ibigay mo lamang po ito, ganito ang gagawin ko. Nakakahiya po sa Lord na mangako. Ano po? Wala po tayong pwedeng ipangako sa Kanya. Subalit, kung si Kristo po talaga ang ating Panginoon at tagapagligtas, ang lahat po ay magagawa natin at pwede nating sabihin, let your will be done. Ito po ay buhat sa ating mga puso. Sabi nga po, ang pagbibigay ay pagpapahayag ng aking pagmamahal, ng aking pagpapasakop, at pagtitiwala sa iyo, aming Diyos. Tayo pong lahat po ay magbigay. It's an all-sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. And the loving kindness better than life. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better.
Ama, salamat po. Tunay na ikaw ay mabuting Diyos. Salamat sapagkat alam po at ito po ay ebidensya, O Father God, na ikaw ay mabuti. Sapagkat ang bawat sa puso amin ay mayroon lagi na blessing na galing sa iyo. Kaya kami ay patuloy na naroon ang kalayaan ng aming puso upang maibalik ang lahat ng ito sa iyo. Salamat, we acknowledge na ikaw ang pinagmumulan at ikaw ang source ng lahat. Kaya kami ay nakakapagbalik nito. Hallelujah. Salamat sa mga trabaho na meron po ang bawat sa puso amin. Salamat sa mga negosyo, sa lahat ng aming pong pinakakakitaan. Sapagkat ito po ay nagbuhat sa iyo. Kaya lalo pong lumalago, lalo po kaming lumalaki ang aming naibabalik sa iyo sapagkat ikaw ang nagpapaunlad sa bawat sa puso amin. Ang aming lakas, ang aming talino. Salamat, Lord God, sapagkat ikaw ang pinagmumula ng lahat. Lord, sabi mo nga po kung papaanong ibinigay mo yung bugtong na anak. How much more po yung aming pangangailangan. Ito pong aming ipinagkaloob sa araw na ito ay bahagi lamang ng iyong masaganang pagpapala. Kaya, Lord, patuloy mo pong pagpalain ang bawat sa puso amin, higit sa aming inaasahan upang kami ay patuloy na magamit mo sa pagbibigay, upang kami maitulong sa mga tao na nangangailangan. Una sa aming iglesia, sa lahat ng pangangailangan ito, maiprovide mo po ito sa pamamagitan ng bawat sa puso amin. Kaming lahat ay pinagpala mo. Kaya, Lord God, ang iglesia na ito ay patuloy na sumasamba sa iyong kabanal-banalang pangalan. Tunay, napakabuti mo. Wala po kaming maibabalik sa iyo, subalit tanggapin mo nga po ang aming mataas na papuri, pagsambat luwalhati sa iyong dakilang pangalan. Amen! Today po ay atin pong sineselebrate ang Mother's Day. Kung meron po kayong katabing nanay, sabihin mo nga dyan, ang ganda-ganda mo naman ngayon. Di ba? Di ba? O, baka akala nyo nanay ang katabi nyo, ha? Galit pa. Okay. Ngayon po, for sure, ang mga malls, punong-puno ngayon ng mga tao. Nagse-celebrate ng Mother's Day. Pero ang mga makadiyos and godly mothers of CCFI SPB ay nandito sa church at sineselebrate ang goodness ng God. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Yes. Mga nanay, we love you and we celebrate you not just today but every day kasi talagang kayo ay pagpapala sa aming mga buhay. Di ba mga kabataan, kahit medyas, mama ang sigaw natin. Kahit anong kailangan natin, mama, 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 mama. Simula pa lamang nung tayo iluwal, mama na tayo ng mama. And of course, ang buhay natin, sabi nga nung may kasabihan, ano ba yun? Pero hindi naman tayo naniniwala dito. Pero may kasabihan sinasabi, mamatayan ka na daw ng 10 ama, wag lang ang isang nanay. Di ba? Ganun daw kahalaga ang mga nanay. Pero ang ating mga nanay dito sa CCFI SPB ay regalo sa atin ng Diyos. Amen? Mga kabataan, amen? Mga tatay, amen? Kaya kung katabi niyo ang inyong asawa ngayon, i-kiss niyo naman. Yes! At sabihin mo, regalo ka ng Diyos sa akin. Amen. Sabi po sa Proverbs 31:25-28, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed, her husband also, and he praises her. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ng mga mami. Pwede po ba nating anyayahan ng lahat ng mga nanay dito po sa stage para atin pong maipag-pray? Lahat po ng mami, all moms, mami, mama, ano man tawag sa inyo, please come on stage so that we can pray for you.
Ang daming nanay dito sa CCFI SPB. Grabe. Actually po, ang ating church yata ay 50% nanay and then 50% lahat na yung the rest, yung mix. Yan, iba't ibang kulay, iba't ibang tangkad, pero lahat sila ay mahal ng ating Diyos. Happy Mother's Day po! We love you all! Mommies, hello po! Sige po, punta po yung iba sa gitna. Ayan, sige po, lakad na po yung iba. Yan, pasok na po, pasok na po. Mukhang kukulangin yata ang gifts. Sige po, bababa ako dito. Yan. Sige po, kaya po kayo. Pakialalay po ang mga nanay. Sige po, akyat daw po. Pwede po sa gitna. Yun, okay. Meron po prepare na gift po ang church para sa inyo. Ito po ay mga lipstick! Okay. Para kulay black. Diyan lang, color red daw po. Para po hindi na kayo mapuputla. Alam natin na minsan hindi na kayo nakakapag-almusal. Pupunta kayo sa church ng mga mapuputla. Pero meron po kami regalo sa inyong lipstick. And we appreciate you po. Hindi po matutumpasan ng kahit anong regalo dito sa mundo ang inyo pong pag-ibig sa amin. Okay po. Ah, diba? Yan. Yan. Okay po. Praise. Nadulutan po ba ang lahat ng ating lipstick? Joke lang po. Meron pa po ditong walang lipstick sa harap. 1, 2, 3, 4. Hindi po, 4. Yan. Taas po ang kamay ang walang lipstick. Ayun, ay meron na. Sino po pong di nabibigyan? Okay. Nadulutan na po ba ang lahat ng lipstick? Okay. Praise the Lord. Mga kapatid, pwede ba tayong tumayo at ilay-hands mo natin ang ating mga mommies, mga mama, mga nanay. Kayo po ay pagpapala sa amin. Kayo po ay mahal namin. At ang church po ng CCFI ay ibang-iba kung hindi kayo nandito. Kayo po ay blessing. At kaya po, hanggat maaari, pangingitiin namin kayo ng pangingitiin, yayakapin, at palaging i-remind na kahit papuputi na ang buhok nyo, kahit masasakit na ang tuhod nyo, kayo ay magaganda at regalo sa amin ng Diyos. Mga kapatid, pag-pray po natin ang ating mga kananayan. Father God, we thank you, O God, sa mga nanay po ng CCFI SPB, O God. Lord, mahal niyo po sila at mahal niyo kami kaya ipinigay niyo sila sa amin, O God. We are blessed to have them, O God. Lord, ang mga nanay namin ay hindi perfect, O God. Marami din silang mga flaws, O God. Pero Lord,
sobrang grabe ng impact nila sa buhay namin at sa church na ito, O God. Salamat po sa kanilang kasipagan, sa kanilang willingness to serve, sa kanilang pusong handang magsakripisyo, O God. Thank you for always reminding us, O God, na itong mga nanay namin ito, Panginoon, ay regalo mo sa amin, O God. At kaya, Panginoon, ang CCFI-SPB, O God, ay dedicated, O God, para sila, Lord, ay akayin, dalhin sa iyo, O God, at i-empower, O God. Lord, kayo po ang patuloy na mag-provide ng kanilang pangangailangan. Financially, emotionally, mentally, spiritually, O God, and in all aspects of their lives, O God, you will be glorified, O God. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil po patuloy niyo silang i-affirm, O God, na sila, Panginoon, ay mahalaga, Panginoon. At Lord, palagi po nilang ma-feel, O God, that they are heard, O God, they are loved, O God, at hindi namin sila kinakalimutan, O God. Salamat, Panginoon. Ang CCFI-SPB po ay truly blessed because we have these mothers, O God, na handang maglingkod sa iyo, O God. Kaya, Lord, kahit po sila ay may mga anak, busy sa mga bahay, O God, sa kanilang mga pamilya, O God, Lord, patuloy at patuloy po silang maglilingkod sa iyo at ikaw ang uunahin sa kanilang mga buhay. Sa iyo lang ang papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po, mga mommies. Picture po, picture. Don't go po. Upo po kayo para, ayan. Picture lang po, yung pabuhay lang po ng ilaw para po makita lahat po. Salamat. Pakita niyo po lipstick. Yan. Wow, sana all. Hindi daw po kita nakaupo, tayo po kayo. Yan, okay. Ang gaganda. Taas po lipstick. Yay! Happy Mother's Day po! We love you! Pakiakay po ang ating mga lola. Hello, CCFI family. Bilang mga followers of Jesus, tinawag tayo to shine His light in every part of life. Kasama na doon ang ating pagboto. Sa darating na botohan, meron tayong sacred opportunity. Not just to make our voices heard, kundi para i-represent si Christ sa ating community. Dahil hindi ito tungkol lang sa politics. It's about faithfulness. Sa panahon natin ngayon, nakakalito ang mga moral issues. Di mabilang ang cultural divisions, pati paniniwala at pananampalataya natin nako-compromise. But now, more than ever, kailangan ng mundo natin ang mga believers na boboto with biblical clarity, conviction, and compassion. Ang videong ito ay hindi para pilitin o sabihin sa inyo kung sino ang inyong iboboto. Ito ay upang matulungan kayo na mag-isip at mag-pray biblically habang naghahanda kayo sa darating na botohan. Because our decisions at the ballot box are not just political, they are spiritual. Kaya't buksan natin ang ating mga puso sa Word of God, seek His wisdom, at maghanda sa pagboto in a way that honors Christ. Voting is a spiritual responsibility. Ang pagboto ay higit pa sa karapatan. It is a responsibility. Isa itong paraan para ma-represent natin si Christ sa community. Sabi sa Romans 13, all authority comes from God. At kahit hindi perfect ang ating earthly systems, we are called to engage them faithfully and righteously. Bilang mga believers, bumoboto tayo hindi lang bilang mga Filipino citizens, kundi bilang mga citizens of the Kingdom of God. Ibig sabihin, ang ating pagboto ay hindi by party loyalty, personality, or public opinion, but by biblical truth, prayerful discernment, and holy conviction. Pray before you vote. The first step is prayer. Kasi if hindi ka magpe-pray, we risk leaning on our own understanding. Sabi sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding.
Seek His will in all you do and He will show you which path to take. Kaya nga, bago mo pa isipin ang mga policies or parties, stop and pray and ask the Lord, what honors you, Lord? What advances righteousness? Paano ako magbo-vote as a disciple of Christ? Voting is a spiritual responsibility, kaya nga, di ka lang dapat mag-pray. You have to study the truth. Ang mundo natin nowadays, full of information. Pero di lahat ng ito ay totoo. Kaya, we must dig deeper. Huwag na huwag kang boboto base sa sinabi ng kakilala mo o sa nakita mo sa social media. Pag-aralan nating mabuti ang mga kandidato. Magbasa tungkol sa kanilang platforms. Tingnan ang kanilang mga pinapahalagahan o ang kanilang mga values at ihambing ito sa Word of God. Magtanong tayo, may pagpapahalaga ba sila sa buhay? Ipinaglalaban ba nila ang righteous freedom and family values? Itinataguyod ba nila ang justice without compromising truth? Hosea 4:6 says, "My people are destroyed for lack of knowledge." Huwag tayong maging ignorant or indifferent. Let us be informed and intentional. Vote according to biblical principles. Ang salita ng Diyos ang nagsisilbing gabay natin sa pagtingin sa bawat issue, not in partisan terms but in kingdom terms. Ilan sa mga mahalagang principles sa Bible na dapat nating tandaan: sanctity of life, justice and compassion, truth and integrity, religious freedom, biblical view of marriage and family. Bilang mga believers, dapat nating panindigan ang katotohanan ito, hindi sa galit o paghusga, kundi sa pag-ibig at pagsunod sa design ng God. Bumoto tayo in a way that honors God's created order, even when culture tells us to compromise. Dapat nating timbangin ang mga prinsipyong ito sa ating pagboto. Walang kandidatong perfect, pero may mga patakaran na mas malapit sa katuwiran ng Diyos kaysa sa iba. Mag-ingat tayo sa pagsuporta sa mga kandidato na may mga pananaw na hindi tumutugma sa design ng God. Ang ating boto ay dapat magsalamin ng katotohanan ng Bible, hindi lamang ng opinyon ng nakararami. Vote with conviction, not fear. In this climate of division, fear is loud. Pero di dapat takot ang ating maging guide, kundi faith. Paalaala ng 2 Timothy 1:7, God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Huwag tayong boboto dahil sa takot sa tao, takot na mawalan ng influence o takot sa future. Sa halip, bumoto tayo mula sa pagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala na Siya ay sovereign God. At ang ating tungkulin, ang maging tapat, hindi ang matakot. Trust in God's sovereignty. Dapat nating tandaan, kahit sinong manalo sa eleksyon, Jesus is still King. Ang ating pag-asa ay hindi kailanman nasa government. Nasa Panginoon ito palagi. Governments will rise and fall. Ang mga leaders ay darating at aalis, pero ang kaharian ng God will endure forever. A final call to action. Kaya't ito ang encouragement ko para sa inyo. Pray before you vote. Study God's Word. Mag-research sa mga kandidato at sa kanilang mga platforms. Vote biblically, not emotionally. And after you vote, keep praying. Let us be a people who reflect the character of Christ at the ballot box. Let us be known not for our partisanship, but for our integrity, our truth, and our love. Pray, study, discern, vote. Righteousness exalts a nation. Patuloy tayong maging asin at liwanag, tapat sa bawat panahon at matapang in living out the gospel. A visible testimony. Ipakita natin sa lahat na ikaw ay bumoto.
This Monday, May 12, gusto ko po kayong i-encourage na hindi lang bumoto but to be a witness. Pagkatapos mong bumoto, magpa-picture na ipinapakita ang inyong ink-stained finger. I-post ito sa social media at ipaalam sa mundo na ang mga Christians ay hindi tatahimik lamang. Tayo ay mapanalanginin, maingat mag-isip at aktibong nakikibahagi. Let your photo be a public reminder that faith takes action. Gamitin mo ang ating official hashtags kapag nag-post ka at hikayatin ang iba na gawin din ito. Let's flood the internet with hope, conviction, and biblical faithfulness. Gamitin natin ang hashtag inked with conviction. Ini-encourage ko po ang ating CCFI family na itag ang ating churchmates, tag your friends, at i-challenge ang fellow believers to vote in righteousness and peace. Gamitin natin ang lahat ng platform na meron tayo upang ipahayag na hindi natin ikinahihiya ang gospel at pinararangalan natin ang God sa bawat bahagi ng ating buhay, kasama na ang ating ballot box. So remember, pray, study, discern, vote, post, witness. God bless you. And I can't wait to see your inked thumbs. Tayo po naman ay mag-pray ng mga aalis bukas, Brother Bong. At meron pa po ba na magta-travel po for the coming days? Para po kayo ay may panalangin namin. Wala na po ba? So, kung wala na po, atin pong ito ng ating mga kamay sa ating kapatid para po tayo po ay manalangin. Maraming Diyos na takila sa lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa buhay ng bawat sa amin. At sa oras na ito, tinatagubilin po namin sa inyo si Brother Bong na siya po ay muling magta-travel papuntang sa kanyang trabaho sa araw na ito. Kaya tinatagubilin po namin, Panginoon. At sa mga nakalipas na panahon kung paano po siya iningatan sa kanyang pagta-travel, ganun din po, Panginoon, sa araw na ito na siya po ay magta-travel pabalik sa kanyang trabaho. Tinatagubilin po namin, Panginoon, sa inyo at balutin mo siya ng makapangyarihang dugo na makarating po ng maluwalhati sa kanyang destinasyon ng safe and sound at siya po ay magtatrabaho, bigyan na po siya ng wisdom, knowledge and understanding at i-comfort mo din po siya, Panginoon, sa pagiging muling malayo sa kanyang family, sa kabila po ng kanilang komunikasyon, patuloy po, Panginoon, na siya ay magiging tatay sa kanyang mga anak at kabiyak sa kanyang asawa at patuloy na kayo po mag-uugnay sa kanila bagamat sila po ay magkalayo, patuloy na kayo po ang inyo pong kapangyarihan, ang kadakilaan sa pamagitan ng internet ay patuloy po ang kanilang well communication. Kaya maraming salamat po, Diyos, at bigyan po siya ng sapat na kaalaman, katatagan sa kabila ng malayo sa kanyang pamilya at patuloy po siya, Panginoong, magliwanag sa kanyang mga kasama sa trabaho at patuloy na makita, Panginoon, sa kanyang kaluwalhatian mo. Kaya maraming salamat po at i-comfort mo po siya sa panahon ng kanyang paglagi sa ibang lugar, sa ibang bansa kung saan siya po ay madidistino. Ingatan mo po siya, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Diyos, at amin pong inaangkina ng ang katagumpayan ng kanya pong pagtatravel. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri, pasalamat at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God! Isa muling palakpak sa ating Diyos. Praise the Lord! Lahat ng ating ginagawa na iniisip ay para sa glory ng God. Amen ba? Kaya bukas sa pagboto natin, yun ay para sa glory ng God. Hallelujah! Praise you, Lord! All for your glory! Hey! Oh, 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 Your crown and that's so profound will never be
Hallelujah. Praise you, Lord. Patuloy nating bigyan papuri ang ating Diyos. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa'yo ang lahat ng papuri, aming Diyos. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo, aming Ama. Tunay nga, Ama, na napakabuti po ninyo sa bawat isa. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ay nalugod sa aming gawain. Father God, salamat sa ginawa namin sa araw na ito. Tunay nga, Ama, na kung wala ka, hindi po kami magiging masaya. Kaya tulungan mo kami, aming Diyos, sa patuloy ka naming mabigyan ng lugod. Mapapurihan ka namin sa aming mga buhay. Mapapurihan ka namin araw-araw. Panginoon, salamat. Walang hanggang papuri at pasasalamat ang nais naming makarating sa inyo. Hallelujah. Father, salamat sa tagumpay ng gawain na ito. Salamat, Lord, sa lahat, Panginoon, na narinig namin sa aming kalagitnaan. Father God, salamat, Panginoon. Meron ka mga anak na ginagamit po ninyo, O Diyos, upang malaman namin at pambatid namin muli ang kalooban po ninyo, O Diyos. Nais po ninyo, Panginoon, na kami bilang iyong mga anak, patuloy na manabik at malaman namin ang iyong mga mensahe, lalo na tuwing araw ng linggo. Father God, salamat sa mensahe po ninyo, O Diyos, na minsan pa, nais po ninyo na ang kalooban ninyo ang masunod at wag ang amin, sapagat napakatigas po ng aming mga ulo, Panginoon. Kami nakakaranas, Panginoon, O Diyos, ng katigasan ng ulo. Hindi kami makasunod sa kalooban po ninyo, kundi ang ginagawa namin ay labag sa kalooban po ninyo. Kaya Panginoon, salamat. Minsan ba pinapaalala ninyo na walang kabuluhan ang aming buhay kung kami hindi makasunod sa inyo. Kaya tulungan po ninyo kami, aming Ama, na manatili ang banal na Espiritu sa aming buhay upang, Lord, sa araw-araw ng aming buhay na ito na ikinabubuhay, masunod ka namin. Tulungan mo kami, aming Ama, huwag magtigas ang aming mga ulo. Hallelujah, hallelujah. Father, salamat po sa mensahero na ginamit po ninyo na aming pastor. I-bless po ninyo siya, patuloy mong pagpalain at ingatan. Ang desire ng kanyang puso, Panginoon, ay makapaglingkod sa inyo. Kaya tulungan mo siya, aming Ama. Pagkaloob mo ang lahat ng kanyang pangangailangan, financially, materially, spiritually, higit sa lahat na makapaglingkod siya ng lubos-lubos sa inyo. Salamat, aming Ama. Alam namin, Lord, na ang bawat sinalita namin, ang bawat panalangin namin sa araw na ito, Panginoon, ay nakarating sa inyo. At alam namin, Lord, na ikaw ay mabuting Diyos, pinapakinggan mo ang aming dalangin at tinutugon po ninyo. Kaya mga kapatid, minsan pabigyan natin ng papuring palakpak, parangal, pagdakila ang ating Diyos. Hallelujah! We bless your name, Father God. Hallelujah! 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 Sambahin ang ngalan mo, aming Diyos. Papuri sa iyong banal na pangalan. Hallelujah! Father, salamat po sa lahat ng mga anak po ninyong ginamit ngayong araw na ito sa inyong unahan. Salamat sa lahat, maging ang mga gawain sa likod ng mga kabataan. Pagpalain mo ang bawat isa. Alam namin, Lord, na kami ay narito upang ikaw ay sambahin namin, papurihan at parangalan. Kaya tulungan mo kami, Ama, na lagi kaming manabik tuwing araw ng linggo, Panginoon, na kami makarating sa church na ito upang kami sama-sama, Panginoon, ang bigay lugod sa inyo, magpuri, maramdaman namin ang iyong banal na presensya. Maraming salamat, aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay narito sa ating kalagitnaan. Muli nating banggitin ang ating mga kailangan. Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Hallelujah. Father, salamat, Lord. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ng katugunan nasa bawat isa na Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, aming Ama. Salamat, Lord, sa aming pag-uwi, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa. Makakarating po kami lahat na safe and sound sa bawat tahanan namin. Loobin po ninyo, O Diyos, na lagi kami, O God, nakahandang sumunod sa kalooban ninyo at ikaw lamang ang aming mapaglingkuran ng lubos. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Mataas na mataas. At minsan pa, tanggapin natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Diyos na masalangit, ang pag-ibig ni Jesucristo at ang patnubay ng banal na Espiritu ang laging sumaatin mula ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Praise God.